Pero hindi natin mahal ang isa't isa. We can't be together. Nakita niyang kumibot-kibot ang sulok ng labi nito. Talaga? Not even from you. Agape mo. Agape mo? Kung hindi niya lang alam ang totoong nararamdaman ni Philip sa kanya, malamang ikikiligin siya. The latter was a famous and the most common love endearment in Greece. But come to think of it, bakit nga ba kikiligin din siya doon? Siya na nagsabi na common na iyon. Kahit siguro ang katulong na nilalandi lang nito ay sinasabihan nito ng ganoon. Bakit ba siya naapektuhan doon? Dahil may nararamdaman ka pa rin sa kanya. Nag-init ang pisngi ni Erica sa naisip. She felt bad. Bakit niya nararamdaman ito? Naka-move on na siya, diba? Tanong niya sa sarili niya pero wala man lang siyang nakuhang sagot. 7 taon na ang nakalilipas, Philip. People change. Itinaas nito ang isang kilay. Tila hindi pa rin naniniwala. Naramdaman niya na unti-unting gumapang ang kamay nito sa armrest na kinauupuan niya at kinuha ang kamay niya. Kasabay ng pagbayo ng dibdib ay ang panlalamig din ng buong katawan niya. Pero sandali lang iyon. Nang masanay siya sa hawak nito, iinit naman ang naramdaman niya. Gusto niyang pigilan ang nararamdaman niya. Gusto niyang sampalin ang sarili dahil pakiramdam niya ay nahihibang na naman siya. Pero gusto niya ang pakiramdam ng hawak ni Philip. Napapikit pa siya sa mga maiinit na sensasyon. Hindi pa rin siya immune dito. Lumapit pa si Philip sa kanya. Mas lumalim ang mga hawak nito. Mula sa kamay niya ay napunta iyon sa kung saang-saang parte ng katawan niya. Maya-maya pa'y naramdaman na rin niya ang labi nito na dumadaus-us sa pinaglandasan ng katawan nito. Hanggang sa nawala na ang mga kamay nito at tanging ang mga labi na lang ang gumawa ng galaw. Ilang sandali pa ay tumigil sa leeg niya ang labi nito. She felt burned. Tumataas ang temperatura niya dahil sa init na pinadarama nito sa kanya. Feel that? Hindi pa rin ba yan sapat na dahilan para sumama ka sa bahay ko? Na magsama tayo? Bahagya pang tumawa si Philip. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa Erica. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Tinutukso lang siya nito. Tumayo na si Philip mula sa kinuupuan nito na tila baliwala lang lahat ng nangyari. I hope I already made you realize my reasons. Aasahan ko bukas na nakaayos na mga gamit niyo pagdating ko dito. And remember this, Erica, I won't take no for an answer. Yun lang at umalis na ito. Pulang-pula ang mukha ni Erica. Doon niya rin pinagsampalan sarili sa kahihiyan. Hinayaan lang niya si Philip na akitin siya. She felt so weak. She felt defeated. And she also felt wet just because of his touch sa mga halik nito. After all, gusto pa rin niya si Philip. She still wanted him. Unfortunately, it was a very bad case of one-sided love. Sabado ng hapon, dahil hindi pa tapos ang problema sa isa sa mga kumpanya nila sa Pilipinas na inaasikaso niya, ay hindi tuloy magkaroon ng libreng buong isang araw si Philip para spend sa anak niya. Ganoon pa man, sinisigurado niya na nagkakaroon siya ng oras para rito at hindi niya napapabayaan ito. Hindi man niya nasundo ang mag-ina niya ngayong araw. He had kept supervision. Ipinasundo niya ang mga ito sa tauhan niya para makalipat sa bahay niya sa Dasmariñas Village. Oras-oras ay palagi niyang tinatawagan ng mga tauhan sa lagay ng mga ito. Wala naman daw reklamong sumama ang mag-ina sa mga ito at ngayon ay nasa bahay na niya. Sandaling pinagmasdan niya ang anak at si Erica na natagpuan niya sa may pool area nang makarating siya. Naka-swimming trunks ang anak niya at napansin niyang naka-swimsuit din si Erica. Kaya lang ay napapatungan iyon ng puting sarong. Nang kausapin niya ang anak kanina ay ipinahiwatig nito sa kanya na gusto nitong mag-swimming sa swimming pool ng bahay niya. Nang dahil doon ay pinangakuan niya ito na magsiswimming sila pagdating niya. Pero wala siyang ipinangako kay Erica kaya ipinagtataka niya kung bakit pati ito ay nakaswimming attire din. Ganoon pa man, hindi ito nabigo na makuha ang atensyon niya. Mukha itong Diyosa sa suot nito. Her curvy body and shapely legs are like a fist in his eyes. Hindi may tago ng katawan niya ang pagnanasa dito.
Napakapino rin ang mga galaw nito habang inaasikaso ang anak nila. Kung hindi lang niya alam ay mapapagkamalan niya pa rin na dalaga ito. And his body is having an ache to have her, to ravish her on that place. Pero pinigilan niya ang sarili niya. Tama ba na magkagusto siya sa babaeng kinagagalitan niya kahit na ba pampisikal lang iyon? Nasa ganoon siyang katayuan nang makita siya ng anak. Tinawag siya nito. "Daddy, over here!" Napangiti siya nang marinig ang tuwa sa tinig ng anak. Bihira lang siyang ngumiti dahil bihira lang naman siyang nagkakaroon at nakakaramdam ng saya. But Francis is like a ray of sunshine into his life. Nakikita niya lamang ito na masaya'y nagiging masaya din siya. Kaya hindi siya papayag na may kahit anuman na may manakit rito. Hindi siya papayag na magulo ang buhay nito dahil lamang sa hindi magandang relasyon nila ng ina nito. Kung kinakailangan niyang makisama kay Erica para lang maging masaya ito, then be it. Isama pa na may hindi rin siya maipaliwanag na damdamin kapag nakikita niya sa Erica. Despite of the hatred, it seems like his heart is racing. Gusto niyang malaman ang sagot kung bakit nagkakaganoon siya. But it seems unexplainable. Dahil ayaw niyang maniwala sa sagot sa paliwanag. Hindi siya makapapayag. Iniisip na lang niya na kaya siya nagkakaganito kay Erica ay dahil physically attracted siya dito. Maganda sa Erica kaya hindi may iwasan iyon. Ganoon lang naman dapat talagang iniisip niya. Lumapit siya sa mag-ina niya. Partikular ay kay Francis. Hinalikan niya ito sa pisngi. "Ang sweet naman ni Daddy. How about Mom? She deserves a kiss from you too." React ng anak niya sa ginawa niya. Namilog ang mata ni Philip sa sinabi ng anak. Paano nasasabi ng anak niya mga ganoong bagay? Tinuturuan ba ito ni Erica ng mga paraan para magkalapit silang dalawa? Alam niya na matalino ito sa mga ikinikilos nito pero napakabata pa nito para malaman ang mga ganoong bagay. Ganoon po kasi nakikita kong ginagawa ng mga daddy ng classmates ko sa mommy nila. Paliwanag naman ni Francis bago pa siya makapagsalita. Napailing-iling na lang siya at tumayo mula sa pagkakaluhod para halikan ng anak. Lumapit siya kay Erica at sinubukang gawin ang hiling ng anak niya. Hinalikan niya ito sa pisngi. May naramdaman na naman nakakaiba si Philip sa puso niya nang mahalikan ito. Hindi siya sanay sa mga ganoon dahil wala siyang naging nobya sa mga nakalipas na taon. Napakadali lang sa kanya na mga liwa sa kasal niya kay Erica dahil hindi naman sila nagkikita. Pero sa tuwing tatangkain niya ay tila may pumipigil sa kanya. Parang may mali. Nagkakaroon siya ng mga babaeng pampalipas oras pero kailanman ay hindi siya nakaramdam ng ganoong pakiramdam. Kahit kay Fatima na siyang unang minahal niya ay hindi ganoon katindi ang nararamdaman niya. Tanging kay Erica lang. Nagbalik sa isip ni Philip ang nangyari sa pagitan nila ni Erica kagabi. Alam ng Panginoon kung gaano kahirap na pagpipigil ang ginawa niya para itigil ang ginagawa dito at pagmukain na baliwala lang sa kanya ang mga iyon. Hindi niya may tatanggi ang chemistry ng katawan nila. He wanted her. Nakita niyang nag-init ang mga pisngi ni Erica dahil sa ginawa niya. He looked desirable more than ever. Kahit parang panaginip lang sa kanya at tila hindi totoo ang nangyari noon, ay gusto niyang ulitin. It was his beautiful dream anyway. I love you both, Mommy and Daddy. Sana nga po ay magtuloy-tuloy na ang happy family natin. Ang boses na iyon ni Francis ang nakapagpatigil sa mga pumapasok sa isipan niya. Sandaling natigilan si Philip nang yakapin sila ng bata sa paanan. Hindi dapat si Erica ang iniisip niya. Si Francis lang naman ang dahilan kung bakit siya nakipaglapit dito. Hindi dapat maapektuhan noon ng kahit ano. Si Francis lang ang mahalaga. From these aching feelings whenever Erica was around, hindi niya dapat ini-entertain iyon. Hindi pa siya nakakawala sa mga kasalanan na ginawa nito sa kanya. Marami na siyang naging kaaway at naging kagalit pero kailanman ay walang nakapagpatumba sa kanya. Tanging si Erica lang ang nakapagpasuko sa kanya. Hindi na niya hayaan pang magtagumpay muli ito. Even if she would be his sweetest downfall. But he could always change his mind. Surely, you don't expect me to believe you are asleep, do you? Aga pa mo? Nanigas si Erica
Nang sa wakas ay nagsalita na rin si Philip. Tama ito. Hindi dapat nito inaasahan na tulog siya dahil hindi naman talaga siya tulog. Alam din niya na kanina pa ito nakatingin. Ayaw lang niya itong pansinin dahil mas gusto niyang ito ang unang lumapit. Nakatalikod siya dito pero ramdam niya ang pagpasok nito. Ramdam na ramdam din niya ang presensya nito. Halos maghahating gabi na. Kanina pa tulog ang anak nila sa kwarto nito. Kanina pa rin siya nasa kwarto pero dahil hindi siya makatulog ay gising pa din siya. Lalo rin siyang hindi mapakali nang maramdaman niyang bumukas ang pinto ng kwarto niya at kahit hindi ito magsalita ay alam niya kung sino iyon. Ora pa lamang nito ay nararamdaman na niya kahit hindi man niya ito makita o hindi man ito nagsasalita. Gusto niyang lingunin ito at tanungin kung bakit ito nandoon at pinapanood siya. Kung may sasabihin nito ay pwede naman itong magsalita. Pero wala siyang kahit anong narinig dito hanggang ngayon. Gusto ba siya nitong panoorin? Bakit naman siya nito gustong panoorin? Gusto niyang itanong ang dahilan nito pero may isang bahagi ng isip niya ang umaayaw. Baka kasi kagaya kagabi ay maging asyumera na naman siya. Her heart was pounding too much when she tried to look at him. Nakaroba lang ito habang naglalakad palapit sa kanya. Hindi maiwasang mapalunok na Erica nang pagmasdan niya ang kabuuan nito. Hindi man ito Greek na kagaya niya pero tila matatalo pa nito ang Greek god sa kisig. Tila napaka makapangyarihan nito habang naglalakad. Makapangyarihan na pati ang puso niya ay hindi magkaroon ng gamot para makaiwas. I am not expecting you. Bakit naman kita kailangang i-entertain? Bahagyang tumawa ito. Yeah? Right? Nakalimutan ko sabihin but anyway, because I have found my mind again right now, it's time to spill it up. Gusto kitang makausap, Erica. Bumangon siya mula sa pagkakahiga nang umupo ito sa kama niya. Bagya siya nakaramdam ng takot pero mas malakas ang pakiramdam na parang kinikiliti siya sa kalamang malapit ang mga katawan nila. At bakit mo naman ako gustong kausapin? Pumayag na ako sa gusto mo. Lumipat na kami ng bahay ng anak mo. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Gusto man ni Erica na humindi sa kagustuhan nito ay wala na rin siyang nagawa. Naisip niya ang anak at kung gaano ito kasaya nakasama silang dalawa. Naintindihan rin niya ang mga nasa sinabi ni Philip. May point ito at pumayag siya dahil tama naman ito. Ginagawa lang niya ang mga iyon dahil sa kanyang anak. Ayaw niyang magulo ang buhay nito. Don't you think we have missed the biggest part of it? Aga pa mo? Umiling siya. Hindi niya naiintindihan ang mga patutsyada nito. Ano yun, Philip? Umusod palapit sa kanya si Philip. Nagsunod-sunod ang paglunok ni Erica, lalo na nang mapatingin siya sa mata nito. Nag-aapoy yung mga iyon habang sinusuri siya ng tingin. At dahil siya ang tinitingnan nito, tila nag-iinit din siya. Naramdaman din ni Erica ang unti-unting pag-iinit ng pisngi niya. Ano bang gustong palabasin sa kanya ni Philip? Paasahin na naman siya nito kagaya ng ginawa nito sa kanya kagabi. His head snaked in front of hers. Lalong lumakas ang pintig ng puso ni Erica. Tayo. Sa wakas ay sagot nito. Sinikap ni Erica na kunin ang lakas na meron siya para matanggihan ito. Umurong siya para matakasan ang paglapit ng ulo nito sa ulo niya. Pero maling galaw pala iyon dahil nasa dulo na siya ng kama at muntik na siyang mahulog sa kama dahil sa pagtatangka niya. Mabuti na lang at may malalakas na kamay na sumambot sa kanya. Napapikit pa siya nang maramdaman iyon, lalo na ang kakaibang sensasyon na bumalot sa kanya dahil lang sa pagkakahawak. Nang magmulat ng mga mata, siya ay nakita niyang nakangisi ito. Pero puno pa rin ng apoy ang mga mata nito at may masama siyang pakiramdam sa mga apoy na iyon. Tila kasi apoy iyon na may halong pagnanasa. Why, when I do come to you, you always melt. Do I really have that much power over you? Agape mo? Tama ba ako na isipin na hindi muli ako may hirapan na paamuin ka kapag nasabi ko na ito sa'yo? Humugot siya ng malalim na hininga. Kumuwala siya sa pagkakahawak nito at tumayo. Huwag mo kong daanin sa dahas, Philip. She heard him chuckle. Narinig din niya ang pagtayo nito. Tumayo ito sa likod niya at hinawakan pa ang magkabilang balikat niya. Pero
Gusto kong hawakan ka, Erica. Pero ayoko, Philip. Sinubukan niyang lumayo. Ano ba kasi talagang gusto mo? Bakit hindi mo pa ako diretsahin? Bakit puro panlalandi? Hindi na naituloy na Erica ang sasabihin dahil pinutol iyon ni Philip sa pamamagitan ng paghalik sa mga labi niya. Bibigay siya dito, ipagkakaloob ang sarili nang hindi pa naman talaga niya alam ang tunay na pakay nito. Paano kung lokohin na naman siya nito? She already have enough of pains already. Hindi na niya kailangan pa ng pasakit pa. You deserve that. Hindi mo dapat ginawa iyon. But you wanted to. You can't deny it. Agad mo. Nararamdaman ko. Nararamdaman mo. Pero mas lalong nararamdaman ito. He looked down and she followed his gaze. Otomatikong namula ang mga pisngi ni Erica dahil sa kabagsikan nito. Nagtangka pa itong lumapit sa kanya. His hard maleness stirred in her skin. Lumunok siya para alisin ang panunuyo ng lalamunan niya. Kung ganoon, ay anong gusto mong palabasin, Philip? Gusto rin naman ni Francis ng isang masayang pamilya. Bakit hindi na natin lubusin pa? Let's be husband and wife. For real, Philip should feel self-disgusted. He just had slept with his enemy. Pero kakatuwang hindi niya maramdaman iyon. Salot na mabigat na loob ay tila ang gaan-gaan pa ng pakiramdam niya. Dahil ba iyon sa higit na nasatisfy siya ni Erica sa kama? Dahil ba nagustuhan niya ang mga pagtugon nito kahit na ba mas malaki ang naging performance niya sa nangyari sa kanila ngayon? Nang maramdaman niya ang pantay na paghinga ni Erica ay saka lamang niyang napagdesisyon ng tumayo. Malapit nang sumikat ang araw nang matapos sila sa kama at pagod na din siya pero hindi niya magawang makatulog dahil sa mga nararamdaman na ito. Tama't makatarungan ba ang nararamdaman niya? Yun lang ang mga katanungang tanging nakapagpapagulo sa isipan ni Philip. Sa pagtayo niya ay tiningnan niya ang natutulog at hubad na anyo ni Erica. She looked breathlessly beautiful. Nakailang round sila pero tila kulang pa sa kanya ang mga nangyari. He wanted more. Kung hindi nga lang niya naramdaman na pagod na ito, ay hindi pa siya titigil. Nakangiti si Erica habang natutulog. Tila sayang-saya at kontento din kagaya niya. They both satisfied each other. Lalong nanlambot ang puso ni Philip. Siguro mali ang nararamdaman niya pero tama ang desisyon niya na ayusin ang relasyon nila. Maybe not on the emotional part. Pero kailangan din naman niyang makinabang sa pisikal na bahagi. Lalo na at nakakaramdam siya ng pagnanasa dito. He wanted to take advantage. And she took it too. Naramdaman niya na nagpipigil sa Erica na ipagkaloob sa kanya ang sarili kanina. Siguro naiisip din ito na hindi iyon tama. Pero kagaya niya ay tila pareho din sila ng nararamdaman. Gaano man niya pigilan ang sarili, mas malakas ang puwersa na nagdadala sa kanya palapit dito. At ginamit man niya ang kagustuhan ng anak bilang dahilan para makuha niya ito. Alam niya na malaki rin ang kagustuhan niyang maayos iyon. Hanggang ngayon ay naiisip pa rin niya ang mga sinabi ng kaibigang sina Vladimir at Adam. Siguro ay tama ang mga ito. Wala namang mawawala sa kanya kung bukod sa anak niya ay pagtuunan niya ito ng pansin dahil wala naman siya nobya. Kung tutuusin ay may advantage pa nga iyon sa kanya. Ang tanging mali lang talaga ay hindi niya pa napapatawad ito sa kasalanan nito. Pero sabi nga nila, Vladimir at Adam, 7 taon na ang nakararaan. Kailangan na niyang mag-move on. Sa kabata pa ito noon, madalas nagkakamali, immature, hindi naiisip ang maaaring maging consequences ng kilos ng mga ito. Ganoon pa man, kaya ba niyang lubos na patawarin at limutin ang taong siyang dahilan kung bakit nawala ang unang pag-ibig niya? At masigit pa, ang taong naging dahilan kung bakit nawala ang mga taong hindi man siya binigyan ng sapat na atensyon at pagmamahal, ay siya namang naging dahilan kung ano siya ngayon? Kaya ba niyang itapon na lang iyon para sa babaeng ito? Lalo na at hindi pa naman ganoon kalinaw at kasigurado ang totoong nararamdaman niya rito. Mommy? Mommy, wake up! Ang boses na iyon ng anak ang nakapagpagising kay Erica. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at nakita ang masayang mukha ng anak na bumungad sa kanya. Binigyan siya agad nito ng yakap at pinupog ng halik ang kanyang mukha.
The gesture was more than enough to put a beautiful smile in her face. Pero nang may maalala, ay napamulagat sa Erica. Napabangon siya ng kama at tumingin sa orasan sa bedside table. It was already 8 in the morning. Huli na siya sa morning routine niya. Oh no baby, gutom ka na ba? Hinawakan niya ang kamay nito. Linggo ng araw na iyon pero hindi ibig sabihin ay kailangan niyang magpahinga ng matagal. Kailangan siya na mag-ama niya. Kahit may mga katulong sa bahay nila na maaari magluto, ay palagi siyang nakikialam sa mga ito. May pagkapihikan at maarte kasi si Francis sa pagkain. Madalas ay hindi ito kumakain ng pagkaing luto ng iba. I'm sorry. Hinaplos na Erica ang mukha ng anak. It's okay mom, nakapagluto na po si daddy. Hindi pa lang po ako kumakain kasi gusto ko po na magkakasama tayong kumain. Inaantay ka po namin gumising. Paliwanag ng anak. Napatingin siya sa may pinto at nakita niyang nakatayo doon si Philip. Nakatingin sa kanya na waring sinasabing siya na lang ang inaantay. Oh, tanging nasabi na lang niya. Napaisip kasi siya kung kailan natutong magluto si Philip. Pero mas napaisip siya kung bakit kinailangan gawin nito iyon. Pwede naman siya nitong gisingin para maipaghanda niya ang mga ito. Yun ang gawain ng isang asawa, diba? Pinapatunayan niya rito na kaya din niyang maging ganoon. Isama pa na sanay na siyang gawin iyon sa anak niya. Dagdag package lang si Philip sa pag-aasikaso niya. But nevertheless, nag-enjoy din siya sa ginagawa niya. Niyaya siya ng anak at ni Philip na bumaba na sa garden kung saan pinahanda na ng mga ito ang breakfast. Pagdating doon ay tuwang-tuwa ang anak na ipagmalaki ang luto ng ama nito. Mommy, look at Dad's sunny-side up egg. Hindi basag yung yellow. That is good in cooking po pala. Tinignan niya ang niluto ni Philip at tama nga si Francis. Maganda ang pagkakaluto noon at hindi basag ang yellow sa gitna. Paborito kasi ni Francis ang ganoong klase ng itlog at kapag hindi niya nape-perfect ang pagluluto ng sunny-side up egg nito ay nagrereklamo ito. Bukod sa itlog ay may pinirito din itong hotdog at bacon. Tama lang din ang pagkakaluto ng dalawa pang ulam. Wow, ang galing nga ni Daddy. Pagsabay naman niya sa anak. Tinignan niya si Philip pagkatapos. Nagkamot ito ng ulo. Para itong teenage schoolboy na nag-uumpisang manligaw. Pero hindi alam ang gagawin. I'm sorry, ito lang ang kaya kong lutuin. Anong kailangang sorry? This is great, Philip. Thank you. Sabi niya at niyaya ng kumain ang mag-ama niya sa garden. Nakaset na ang table at tanging ang mga kakain na lang ang inaantay. Nanaba ang puso ni Erica sa nangyari ngayong umaga. Hindi niya inaasahan iyon kagaya na lang ng mga hindi niya inaasahan na pangyayari sa buhay niya sa nakalipas na linggo. Hindi siya mahilig mag-take ng risk pero masaya siya na ginawa niya iyon kay Philip. Para sa pamilya nila, para sa relasyon nilang mag-asawa. Lalo pang nananaba ang puso ni Erica nang makita kung paanong asikasuhin ni Philip si Francis na naging magana sa pagkain sa ginagawa nito. Sandaling nagulat pa sa Erica nang pati siya ay asikasuhin ni Philip sa pagkain. Nilagyan nito ng ulam ang pinggan niya. Pagkatapos pa noon ay nilagyan naman ito ng orange juice na siyang paborito niyang inumin tuwing almusal ang baso niya. Kahit ilang linggo na iyong ginagawa ni Philip kay Erica, ay hindi pa rin niya maiwasang mag-init ang mga pisngi. She always found this Philip gestures sweet. Tama talaga, siya na nagpadala siya sa damdamin niya at nagtiwala kay Philip. Sumuko siya kay Philip hindi lang dahil sa tawag ng katawan niya, kundi dahil gusto niya magtiwala dito. Na kahit may hinala siya na pampisikal na relasyon lang ang maibibigay nito, ay pwede pa rin siyang umasa na may makukuha siya dito. Sa kabila ng lahat ay mahal pa rin niya si Philip, kaya gusto niya mag-take ng risk. Hindi naman kasi siya talaga galit dito. Kung tutuusin nga ay dapat na humingi siya ng tawa dito. Dapat siya ang maghabol dahil siya ang may kasalanan dito. Pero hindi niya magagawa dahil bukod sa natatakot siya, may kasalanan din ito sa kanya. Kasalanan hanggang ngayon ay hindi pa rin niya sigurado kung sinasadya ba nito o sadyang tinadhana lang talaga na mangyari. Pero hindi na niya iniisip ang mga iyon ngayon. Nandito na naman ito sa tabi nila ng anak niya. Bumabawi sa mga taong wala ito sa tabi niya. Para sa kanya ay sapat na iyon. Sapat na din sa kanya na kahit hindi siya nito sabihan ng mga salitang, "Mahal kita,"
Nakikita naman niya na pinapahalagahan siya nito. Kahit sa mga ganoong bagay lang ay masaya na siya. At least tinutupad nito ang sinabi nito kahit papaano. Pagkatapos siyang pagsilbihan ni Philip ay napatingin siya sa kanyang anak. Ang dahilan kung bakit siya napalapit sa unang lalaking minahal at hanggang ngayon ay minamahal pa rin niya. Sa ilang linggong pagsasama nila bilang isang pamilya ay nakikita niya ang matinding pagbabago dito. Noon ay madalas na tahimik lang ito at tila magiging seryosong tao paglaki kagaya ng ama nito. Pero ngayon ay madalas na itong magsalita at nakangiti. Mukhang masayang masaya ito sa nangyaring pagbabago sa buhay nito. Halos wala na tuloy mahihiling sa Erica. Sa ngayon, I missed seeing you this happy, mommy. Biglang wika ni Francis na magkasalubong ang tingin nila. Kumunot ang noo ni Philip. Napataas din ang isang kilay nito. Why? Aalis ba ang mommy mo? Tumingin ito sa kanya. Tumango si Francis. Nagpaliwanag naman si Erica. May pupuntahan akong convention bukas sa Cebu. 3 days akong mawawala. How come ngayon ko lang nalaman? Kahapon ko lang nalaman. Hindi ko na naman nasabi sa'yo kagabi dahil nang dumating ka, ay nagmamadaling. Hindi na ituloy ni Erica ang sasabihin ng maalalang kasama nila ang anak sa hapag. You know what I mean. Buong araw nawala si Philip sa bahay dahil sa negosyo ng mga ito. Ang alam niya ay sa New York ito nakabase pero dahil sa kanilang mag-ina ay mas itinuon muna nito ang pansin sa negosyo ng Sweet Angels Group of Companies sa Pilipinas para mas makasama sila. Gustuin man kasi nitong dalhin na mag-ina sa New York ay hindi pa pwede ngayon. Nais daw muna nitong patapusin ang school year ni Francis para hindi magulo ang pag-aaral nito. Kapag daw natapos ito sa school year at magpahiwatig ang anak ng kagustuhang manirahan sa ibang bansa, ay saka lang daw muna ito magdedesisyon kung ano magiging home base nila. Hindi naman daw kasi malulugi ang kumpanya dahil hindi lang naman ito ang naghahawak noon. Dahil magkakasama sila araw-araw ay talagang nagkakalapit sila. At kahit umaalis si Philip sa araw para sa trabaho, ay hindi nito nakakalimutang bumawi sa gabi para sa kanila at para na rin sa kanya. Parang hindi mawala-wala ang pagnanasa nito sa kanya. Every night, he also do business in bed with her. At dahil sa kasabikan nito, kagabi, ay hindi na niya na-open dito ang tungkol sa pagpunta niya sa convention. Hindi ba at napag-usapan na natin ang tungkol sa trabaho mo? Tumango siya. Napag-usapan nila ni Philip na hindi muna siya tatanggap ng maraming kliyente dahil gusto nitong ituon ng pansin kay Francis. Gusto din naman niya iyon dahil gusto niyang makasama ang anak. Gusto niyang masubaybayan ang paglaki nito. Pero hindi ibig sabihin noon na ititigil na niya ang pagiging interior designer. Maglalaylo lang siya. Alam ko, pero isa itong prestigious event at maswerte ang mga interior designer na naiimbitahan dito. Kaya napauuna ako. Saka naikwento mo sa akin na next week ay hindi ka naman magiging busy. Naisip ko na ikaw na muna mag-alaga kay Francis. Hindi kasi gusto ni Philip na pabayaan na lang ang anak nila sa ibang tao, kahit sa yaya pa nito. Mahirap nito ang magtiwala dahil na rin sa laki ng value nito sa lipunan. Ang sabi nito ay marami ang nagtatangka sa buhay nito at natatakot ito na kapag pinahabilin nila ang anak sa iba, ay maaaring may gawing hindi maganda ang mga ito sa nag-iisang anak nito. Tumango ito. Nakahinga naman siya ng maluwag nang maintindihan nito iyon. Nang matapos silang mag-usap ay tumayo si Francis sa kinauupuan nito at lumapit sa kanya. Niyakap siya nito. I'll really miss you, mommy. Call me every day, okay? I will miss you too, baby. Of course, I will. Pangako niya sa anak at tinalikan pa ito sa noo nito. Mamimiss nga niya ang anak dahil ilang linggo nang halos hindi sila mapaghiwalay dahil hindi siya gaanong nagtatrabaho, ay maninibago siya na wala ito sa paligid niya. Hindi man ito ang unang beses na iniwanan niya ang anak niya, ng ilang araw ay mamimiss pa rin niya ito. Pero alam niya na bukod dito ay mamimiss din niya si Philip. Kung sana nga lang ay kagaya ng anak ay ganoon rin ang nararamdaman nito sa pag-alis niya. Pero bakit pa ba siya hihiling ng malaki? Dapat ay makontento na siya sa kayang ibigay nito sa kanya.